Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen! Magandang hapon po sa bawat isa at muli welcome po sa ating time in the Word. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa kanyang katapatan, kabutihan at patuloy na biyaya sa bawat isa sa atin. Nating pinupuri ang Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. Muli, sangayon sa salita ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa susunod nating hininga. Pero siya'y patuloy na nagiging mabuti. At lalo na sa atin na mga nasa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi, walang anumang credit sa atin, lahat ay sa biyaya ng Panginoon kung kaya tayo ay mayroong kaligtasan. At tayo ho ay nagpapatuloy at nalalapit na sa pagtatapos ng ating pag-aaral about the doctrine of man. At particularly ang ating pag-aaralan ngayong hapon o ngayong gabi ay napakahalaga when it comes to gender. At alam ho natin na ang usapan about gender and sexuality ay napakalaking issue lalo na sa mga Western countries, and hindi lamang sa mga Western countries sapagkat what happens in the West ay madalas dumadaos-dos patungo sa atin dito sa Pilipinas, and even dito sa ating bansa may nagsusubok magtulak ng mga batas na para dito. Actually meron na, meron ng quote-unquote freedom of expression sa mga pampublikong eskwelahan. That is, ang mga lalaking estudyante, biologically male students, ay pwedeng magdamit ng pangbabae at hindi pwedeng pigilan, hindi pwedeng kastiguhin ng kanilang mga guro, at pwede daw at malayang i-express ng estudyante yung kanilang quote-unquote ay sexuality pagdating sa bagay. So yes, dito na at patuloy na dumudulas dito, and nawa tayo bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng solid na tungtungan, at least a basic knowledge sa salita ng Panginoon to really give an answer pag may nagtatanong sa atin, or lalo na sa ating mga anak na na-expose sa mga ganitong bagay, even in the social media, even in the television, ay pwede natin silang gabayan at kung ano ang sinasabi ng salita ho ng Panginoon. So, pupuntahan natin yan. Sisimulan natin yung pag-aaral ngayong gabi. And I'm excited actually dahil dito sa church, sa ating Sunday school, sa ngayon, pinag-aaral natin yung sola, yung 5 solas, and we are in the second sola of the Reformation. And after the 5 solas, we'll be having a deeper study about that topic, about LGBTQIA++, about sexuality and gender. At pag-pray ho natin yan at nawa ho ito ay maging pagpapala sa atin mga kapatid. Well, before we proceed sa ating study ngayong gabi, ay tayo ho muna ay manalangin. Hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Tunay kami namamangha kung paano ikaw ay sumasagana sa iyong kabutihan, sa iyong mahabang pasensya. At alam namin, Panginoon, sa maraming paraan kami ay nagkukulang, maging sa panahon ng pananalangin, sa iyong salita, sa gawain ng kabanalan. Panginoon, patawad sa aming mga pagkukulang at kami ay patuloy na tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanya lamang ay meron kaming kapatawaran. And Lord, we ask for your mercy now, O Diyos, sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng karunungan, not just to be able to have mga counter-arguments sa mga kasalukuyang maiinit na paksa, kundi Panginoon tunay na magawa naming ipakita kung anong sinasabi ng iyong salita at mapagmahal na subukan na ihikayatin ang mga tao upang ang iyong katotohanan, Panginoon, ang siyang mamayani. Lord, we pray na nawa ikaw pong mag-ingat sa amin. Alam po namin na malakas ang hatak ng mundo, ng kultura, ng social media, lalo na sa aming mga kabataan. Nawa, O Diyos, ikaw po ang mag-ingat
At huwag, Panginoon, ang damdamin o kultura ang mamayani o magdikta, kundi ang iyong katotohanan sang-ayon sa iyong salita. Ilayo mo kami sa anumang mga sasama, O Diyos, at tulungan mo kami na patuloy pa na lumalim sa pananampalataya at lalo't higit sa pagmamahal sa iyo. Lord, we remember to you ang aming mga kapatiran, doon ang mga iba't ibang mga problema, dalahin, ganyan din mga pisikal na karamdaman. Ama, ikaw ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Alam po namin na sapat ang iyong biyaya kahit sa mga mahihirap at madidilim na sandali. O Diyos, ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti pa rin ng mga nagmamahal sa iyo. Kaya Panginoon, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Ang lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. So this is Biblical Anthropology, lesson number 21. Magkaroon ho tayo ng review at medyo magiging mahaba yung review natin ngayong gabi sapagkat isa sa madalas na nagiging mainit na paksa, especially pag pinag-usapan ang doctrine of election, doctrine of total depravity, doctrine of irresistible or effectual grace ng Panginoon ay somewhere around there ay madalas na bring up ang free will. Free will. Ang tao ay may free will at madalas ito ay sinasabi at naririnig natin at ito yung napaka popular na panaw patungkol sa tao na ang Diyos binigyan ng tao ng free will. Well, that is true. Binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Pero kagaya ng na ating pinag-aralan last time, and I hope di natin nakalimutan, babalik-aralan natin ngayon na yung free will na yun ay naapektuhan ng kasalanan. And we can definitely say na ang free will na yun ay nawala nung nahulog sa kasalanan. Nevertheless, ang tao ay nanatiling free agent. So, merong free agency ang tao. What's the difference? Balik-aralan natin ngayong gabi. Well, pinag-aralan natin ang tao ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. Doon ang original sin. Pinag-aralan natin saan pupunta ang mga babies pag namatay. We believe that the salvation of all infants. And then human body. Anong constitution ng human body. And then also yung origin ng soul and spirit. And we believe in creationism, that God actively creates yung soul or spirit o yung immaterial part ng tao at the point of conception. So that fits more sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon. So last time, nag-aralan natin yung human free agency. And what is the issue? Well, what determines human action? Again, ano yung nasa likod? Meron tayong gagawin, meron laging rason, merong nasa likod ng lahat ng mga aksyon. And at creation, man was given natural liberty or free will. Merong natural liberty. Sabi nga ng Baptist Confession of Faith, God has endued the will of man with the natural liberty, i.e. free will, and power of acting upon choice. That is neither forced nor by any necessity of nature determined to do good or evil. So, notice, hinighlight ko with red, yung neither forced, walang puwersa, or hindi rin, nor by any necessity of nature. Muli, depende sa nature. Kung paano, halimbawa, ang nature ng isda. By nature, ang isda dapat nasa tubig. Wala siyang choice na pumunta sa lupa. By nature, ang isda ay nasa tubig. So muli, makita natin dito na necessity of nature determined to do good or to do bad. Sa original state ng tao, nahandoon yung free, the thought in a very clear sense ng pagiging free. That is, free from any forcing factors, whether sa labas ng tao or sa loob ng tao, ito ay free. Now, this state of liberty of the will was able to change. Pwedeng mabago, and as we have it recorded in the scripture, ang tao ay nahulog sa kasalanan, and this state of liberty was lost. Nawala ito. Bakit? Because nung nahulog sa kasalanan ng tao, as we have studied, men became totally depraved, alipin ng kasalanan, ang kanyang puso at kaisipan ay naapektuhan ng kasalanan. Baptist Confession of Faith, again, chapter 9, paragraph 3, man, by his fall into state of sin, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. Naging particular dito. At malinaw ang salita ng Diyos. We cannot do anything
for us to be saved, not just for the merit of it, even sa paglapit kay Kristo, even sa pananampalataya kay Kristo, even sa pagsisisi ng kasalanan, ang lahat ng yon ay dapat manggaling sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ang sabi, but the natural man, and speaking of the unsaved, unregenerate man, receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi daw niya tinatanggap ang mga bagay mula sa Espiritu ng Panginoon. Bakit? For they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So may nangyari nung nahulog sa kasalanan ng tao, namatay spiritually ang tao, and then therefore they lost that ability to respond in their own, sa kanilang sarili, hiwalay sa pagkilos at sa pagpanganak na muli ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ayaw at hindi kaya ng tao. So sana makita natin dito yung dalawang truth na nandoon. Ayaw, it is foolishness unto him, at hindi kaya ng tao. So hindi tamang larawan yung gustong-gusto pero hindi niya kaya. Hindi ganun ang larawan ng Biblia sa taong makasalanan. Ayaw niya at hindi niya kaya. So muli, ito yung tamang larawan. John chapter 6 verse 44. No man can come to me. Again, a clear statement by Christ, and sad to say, merong mga theologians, Bible teachers that will contradict Christ outrightly. Nasasabihin nila, well, man can. Kaya ng tao. Well, si Jesus na ang nagsabi, no man can come to me, and the exemption is not in the preacher or not in the person. The exemption is with God. It lies with God. Except the Father which hath sent me, draw him. At yung draw dito ay hindi yung basta inviting, kundi ang larawan nito ay para kang naghihila ng lubid at kumukuha ng tubig mula sa balon. Nahandoon yung drawing. Para kang nagdodraw ng net from the ocean. Kinas mo yung net, you will draw in the net. Nahandoon yung kapangyarihan para ma-draw in. And unless the Father that sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So makita natin dito yung effectivity din ng grace. Pag dinraw ng Ama, surely i-raise ni Kristo at the last day. That means surely siya ay saved and secured. And then sa John chapter 6 verse 65, and he said, Jesus said, therefore said I unto you. Kaya ako nga sinabi ko sa verse 44, inuulit ko ngayong verse 65. Said I unto you that no man can come to me. Again, the exemption lies with God alone, except it were given unto him of my Father. So ngayon naiba yung words ni Kristo nung nasabi niya, except the Father draws him. Again, it is from God. God doing the action niya naman, except the Father, it was given to him, unto him of my Father. Mula sa Diyos ibinigay yung paglapit. So muli, nakasalalay lamang sa Panginoon. So the point is this, hiwalay sa Diyos, ang tao ay ayaw at hindi kaya. Yun yung ating pinupunto. At nangyari ito nung nung nahulog sa kasalanan ang tao at namatay spiritually. Point, having fallen into sin, man has lost his natural liberty of choice but retained his free agency. Bakit mabalikan natin mamaya, nawala yung liberty of choice niya pero na-retain yung kanyang free agency. Sabi ni J.I. Packer, all humans are free agents in the sense that they make their own decisions. Yes, nagde-decide tayo kung anong kurso ang kukunin mo, kung anong pupuntahan mo, Jollibee ba o McDo, kung anong dessert ang nakakainin mo, cake ba o ice cream. We make choices. Anong oras ka gigising bukas? We make choices as to what they will do, choosing as they please in the light of their sense of right and wrong and inclination they feel. Thus, they are moral agents, answerable to God and each other for their voluntary choices. Again, voluntary choices, hindi sila pinipilit. They act according to their inclinations. They act according to their sense of right and wrong. At doon nagkakaroon ng malaking pagkakaiba yung sa free will and free agency. Point, free agency is an essential condition of all moral creatures. Muli, kung pinipilit lamang tayo ng Panginoon, hindi yun magiging free moral choice. Kung tayo ay parang mga robot lamang, hindi rin yung magiging free
moral, hindi rin yung magiging moral choice. We cannot be held accountable. Being free agents, men are accountable to God for the choices that they make. Nandun yung accountability. No man can blame God for the wrong and ungodly choices that they have done. Hindi natin pwedeng sasihin ang Panginoon. At may tendency, lalo na kapag in-embrace ang katotohanan na ang Diyos ay soberano, and then may nangyari, meron nagawang kasalanan, may nangyaring hindi maganda, at merong tendency kapag hindi tayo nag-ingat na, well, soberano ang Diyos, niloob ng Diyos itong mangyari ito. Muli, na tila baga naguhugas kamay doon sa accountability and responsibility sa kasalanan o hindi tama na ginawa. So muli, the free agency of man, the sovereignty of God does not excuse man for being responsible. At mamaya, kagaya ng sinabi ko last time, we will look at a very, very clear example from the Old Testament from the Assyrians. Point, we are not robots. Yun yung binibigyan natin din. Hindi tayo robots, tayo ay meron pa rin accountability. We still make choices. But pagdating sa kaligtasan, pagdating sa Panginoon, ang sabi ni Jesus, hindi natin kaya. Oh, by the way, huwag natin sisisihin ng Diyos. Kasi sinabi rin ng Biblia, ayaw natin. Ayaw natin. Sabi ni John Murray, the essence of free agency is that we act without compulsion from without. Okay, walang compulsion from without, walang nakatutok na, sabi ko nga nakaraan, walang nakatutok na kutsilyo, walang nakatutok na baril na pinipilit tayo na gawin yung ayaw nating gawin. But we act according to our nature or character. Meron ng basihan yung ating nature and yung ating character. Now, kung gaya ng ating napag-aralan, man's fallen condition extends to every part of man. Ang buong tao ay apektado ng kasalanan. The nature of man is affected by sin. Character of man is affected by sin. The heart and mind corrupted by sin. Affections and desires affected by sin. The whole man is enslaved to sin. Well, napakatindi na ang sabi ng salita ng Diyos, we were dead in trespasses and sin. So, dead, yes, pero may mga ginagawa. Kung naalala niyo sa Ephesians chapter 2, kung paano nilarawan ni Apostol Pablo, dead but walking according to the prince of the power of the air, walking according to the course of this world, walking, dead men walking, so dead but walking. So meron mga ginagawa, meron mga aksyon, nag-exercise ng pre-agency, pero pagdating sa mga spiritual na bagay, dead, ayaw at hindi kaya. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating kalagayan. Now, again, we looked at some scriptural presentation. Man's choice are attributed to his own heart and intention. Nakaranyaan. Man is responsible and accountable for his choices. Nandun pa rin, we will stand accountable before God. And then, mahalaga, God's sovereignty does not excuse man's liability for his personal actions. Kung naalala niyo ho, ang sabi sa, halimbawa, sa Acts chapter 2, verse 23, him being delivered, him, Christ, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Again, there's the sovereignty of God, the counsel, the decree of God, the foreknowledge of God, the choices God had made even before. Walang nahan dyan pa rin sabi, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. So that's still wickedness. Yung mga tao na they're still accountable. So much so that Christ prayed for them. Father, forgive them, for they don't know not what they do. So there is that accountability sa kabila ng ang Diyos, ang soberanong kumikilos at nangyari ang lahat sang ayon sa malinaw na dineklara plano ng ating Panginoon. But still, nahandoon yung accountability. Sabi nga natin, merong example mula ho sa lumang tipan. Man's responsibility. In the Old Testament, God's people, Israel, has committed many sins against God, and in many ways, God punishes them. May iba't ibang paraan na pinaparusahan ng Diyos ang kanyang piniling bayan pag sila ay nagkakasala laban sa Panginoon. And one often used means by God to punish His unfaithful nation is by letting other nations subdue them. Pag ang Israel, if you will read in the Old Testament, pag sila ay nagtatapat sa Panginoon, they are undefeatable. Kahit mga nasyon na doble, triple, quadruple ang laki at lakas kaysa sa kanila, hindi sila maggapi because God is fighting for them.
Pero pag sila'y nagkakasala laban sa Diyos, iaalis ng Diyos yung blessing sa kanila at yung protection sa kanila. At isa sa mga paraan para paluin sila ng Panginoon is He lets other nations subdue them. At itinan natin, one of the nations that God used in the past before the Babylonians is the Assyrians. At sa Isaiah chapter 10, makikita natin yung record kung paanong merong sinabi ang Diyos tungkol sa mga Assyrians na ito na ginamit niya para parusahan ang bansang Israel. Ang sabi ng Isaiah chapter 10 verse 5, O Assyrian, take note of these words, the rod of mine anger. So, ginamit ng Diyos yung imahe ng rod. At itong rod daw na ito is the rod of God's anger. It depicts that Assyrians is in the hands of God. Na sila'y nasa kamay ng Diyos at gagamitin sila ng Diyos para i-dispense yung kanyang galit. And the staff in their hand is mine indignation. In a different way naman, yun namang staff, yung tungkod, yung sibat, o kung anumang nasa kamay ng mga Assyrians is, in their hands, is mine indignation. Yung hawak nila, yung gagamitin nila para girahin, para supilin, para gapiin ang mga Hudyo, ay ito daw ay is in their hands is yung galit ng Panginoon. Please take notes of verse 6. I will send him against an hypocritical nation. So dito, pinersonify as a single person yung nation ng Assyria. I will send him, Assyria, against an hypocritical nation. Sino yung hypocritical nation? Well, Israel. On the outside, they're still doing the temple worship, pero nandun yung kabulukan sa buhay ng mga Hudyo. And against the people of my wrath will I give him a charge. Again, yung him pertaining to Assyria. I will give Assyria a charge. Uutusan ko ang Assyria to take the spoil and to take the prey and to tread them down like the mire of the street. So what a vivid language na binigay ng Panginoon. To take the spoil. Again, that's the image of warfare na pag nagapi, there will be spoils of war. And to make them prey, P-R-E-Y. That means, ang image ito ay yung halimbawa ay leon na naghahunting ng kanilang prey, yung malalapa nila, yung kakainin nila, and to tread them down like mire of the streets, parang putik lang na aapakan, dumi na aapakan doon sa lansangan. So muli, napakatinding larawan. Pagdating sa verse 7, so again, balikan natin, verse 5, the rod of mine anger, verse 6, I will send him, I will send Assyria, I will give him charge. So this is God using Assyria. Pagdating sa verse 7, howbeit he mean it not so. Oh. Hindi niya plano yun. Ang punto ito, neither that his heart thinks so, but it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. So makikita natin dito, nagagamitin ng Diyos, direktang gagamitin ng Diyos, ang Assyria. Particularly, bibigyan pansin dito yung hari ng Assyria because sa salita ng hari, kikilos ang buong Assyrian army. At ang punto, dito, yes, ito yung plano ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos na gagamitin niya ang Assyria, pero hindi yun ang gusto ng Assyria. Hindi yun iniisip ng Assyria. Wala sa isip nila at wala sa puso nilang magpagamit sa Diyos ng Israel. Hindi nila kinikilala ang Diyos ng Israel. Actually, pag nakikipaggera sila, ang tinataas nila yung kanilang sariling Diyos-Diyosan. They mean it not so, kundi ang kanilang layunin sa kanilang sarili, okay? Ang layunin nila sa kanilang sarili is to destroy and cut off nations, not a few. At isa sa mga nasyon na yun, na ninanasa nilang puksain, is the nation Israel. So we have here the plan, the decree of God, yung gagawin ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung sinabi niya, and then, yung nasa ng tao. Kung paano ito, we cannot perfectly dissect it na, well, ito ang sa Diyos, ito ang sa tao. Pero, again, unknowingly, Assyrians will accomplish God's
will. Ganun kasoberano ang Panginoon. Ganun kasoberano. But again, hindi ito ang Diyos na isa-salvage lang. Makikita natin dito, I will send him. I will give him charge. Doon yung sovereignty ng Panginoon. Ito'y hindi Diyos na sinusubukan lang isalba yung kung anong gagawin ng tao. No. Ito ay Diyos na soberano at makapangyarihan sa lahat at sang-ayon sa kanyang kalooban, mangyayari ang lahat ng bagay. Verse 8, ang sabi, For he saith, Are not my princes altogether kings? So dito magsisimula yung pagyayabang ng Assyria. Are not my princes, again, yung princes dyan ay governors, leaders. This may be pertaining to his generals ng kanyang army or yung mga namumuno sa kanyang mga tao. Altogether kings. Kumbaga, ganun kataas, ang tingin ng Assyrian king sa kanyang mga generals. Ang mga generals ko, mga hari. Para lang yung mga hari yung mga nasyon na yan. At kaya sila ay mabababa at sasakupin natin sila. Talon tayo sa verse number 12. Wherefore it shall come to pass that when the Lord had performed this whole work upon Mount Zion and on Jerusalem. So pag naganap na ng Diyos, it had come to pass yung kanyang work na kanyang sinabi na gagawin niya, yung parusa na ipapataw niya sa Jerusalem. Anong sabi ng Panginoon? I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. So ginamit sila ng Diyos para parusahan ang bansang Israel. At pagkatapos sila gamitin ng Diyos, parurusahan sila ng Panginoon. Yung Assyrians. Bakit daw? Because if we will boil it down, because of Assyrians, the king primarily, ng pride. Pride of the Assyrian king. Sapagkat ang sabi, For he saith, By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I am prudent. And I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man. Malakas kasi ako, sa kapangyarihan ko, sa kagitingan ko, ginawa ko ang lahat ng ito. Ganun ba? Because of pride. Paparusahan ng Diyos. So, ginamit ng Diyos ang Assyria, kahit hindi nila alam. Ang alam lang ng Assyrians at ang hari ng Assyrians, gagawin nila yung gusto nila. Mananakop sila, maninira sila. They will conquer many nations. Yun lang yung alam ng Assyrians. Pero di nila alam sila ay soberanong gagamitin at plano ng Diyos na gamitin sila. At pagkatapos nun, parurusahan ng Diyos yung Assyria. So muli, ang punto lang ho dito ay in the sovereign working of God, hindi excuse yung kasalanan ng tao. Handun pa rin yung kanilang pagiging free agent and culpable and responsible and liable dun sa kanilang mga ginawang kasalanan. So, hindi pwedeng excuse ng sinuman na may ginawang mali, may ginawang hindi kalooban ng Diyos, may ginawang kasalanan, and then, lo and behold, sasabihin niya, ano magagawa ko? Kalooban ng Diyos, soberano kasi siya. Ito. No! Well, yes, soberano ang Diyos, pero no, hindi excuse ang pagiging soberano ng Diyos dun sa kasalanan na ginawa. Why? Because man is a free agent. According to the corruption of his heart, he made choices, kagaya ng king ng Assyria. Verse 14, And mine hand hath found as a nest the riches of the people, and as one gathered eggs that are left, I gathered all the earth, and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? Or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? Again, pagdating sa verse 15, ito na yung pang-rebuke ng Panginoon doon sa king of Assyria na nagyayabang. Yung bang palakol magyayabang doon sa kamay na nagpukol sa kanya? Yung bang
yung bang lagari, magyayabang dun sa kamay na naglagari, went back and forth para makapaglagari siya? As if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift it itself as it were no wood. So muli, kahoy ka lang, ba't ka magyayabang? Hindi mo kayang iangat ang iyong sarili. So muli, yung pride nitong Assyrian king and Assyrian nation ay parurusahan ng Panginoon. So muli, yes, sovereignly, they were used by God, but hindi pa rin excuse yung kanilang kasalanan. Hindi pa rin excuse. They are culpable. So, paano ito papaliwanag ng ating limitadong kaisipan? Hindi natin kayang i-cut it straight na, well, ito yung sa soberano ng Diyos, well, ito yung sa sa kasalanan ng tao. But what we can see here is that God's sovereignty is even in man's most wicked actions. Saan pa ba mas lalala at mas sasama ang tao kundi sa pagpatay nila ng bugtong na anak ng Diyos? Pero makikita natin doon ang Diyos pa rin ang soberano. Pagdating sa verse 16, therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness, and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire. Bibigyan kayo ng kapayatan ng Diyos. Bibigyan kayo ng pagkasunog ng Panginoon. And alam naman natin, pagdating sa history, yes, na mayagpag ang Assyrian Empire for some time and then it fell down. And then pumasok naman ng Babylonian Empire. So, nawala rin ang Assyrian Empire na nagyayabang. So, again, hindi excuse ang pagiging soberano ng Diyos sa pagiging responsable ng tao. Point, God sovereignly used the Assyrians to accomplish His purposes, but also righteously judged them because of their prideful actions and desires. So, nahandoon yung kanilang pagiging makasalanan pa rin at hindi excuse yung soberanong pagkilos ng Panginoon. So, this lines, itong linya ng pagiging soberano ng Diyos at pagiging responsable ng tao ay parallel lines at never itong nagko-kontra. At malinaw ito sa salita ko. Kung hindi natin kayang ipaliwanag, hindi dahil merong mali sa katotohanan, kulang yung ating pagkaunawa. Pero makikita natin itong dalawang katotohanan na ito ay parehong umaandar sa salita ko ng Panginoon at hindi magka-kontra. We must clarify something. Again, muli, free agency and free will. Anong pagkakaiba? Free agency is the absence of compulsion from the outside. Yun yung free agency. Walang nagko-compel mula sa labas. Hindi ka pinipilit sa ayaw mo. Ayan, yun ang free agency. Hindi ka pinipilit sa ayaw mo. Pagdating sa free will is the absence of moral bent. Yun yung free will. Walang moral bent. Walang free. Walang ano bang tamang salita? Walang influence. Walang kahit na ano na nagtutulak. Pero makikita natin as we have studied, ang dating sa taong makasalanan, he is not free. Siya'y alipin ng kasalanan. Siya'y patay sa kasalanan. Ang kanyang puso, kaisipan, damdamin, ay lahat apektado ng kasalanan. Man loved darkness rather than light. So that is not free. The will is not free. Kaya nga yun yung sinulat ni Martin Luther. The bondage of the will. It's not free. It's bonded. Under bondage of sin. So, ganun ang kalagayan. Nevertheless, free agent. Free agent ang tao. He acts according to his will, that is fallen sinful will. And he is accountable to God for that. So, I hope mas nagiging maliwanag ngayon. Okay, with that review, at again, example ng Assyrians, tingnan natin itong another subtopic under anthropology is human gender. Human gender. As I've said kanina sa introduction, ito ho ay malaking paksa, sensitibong paksa sa marami na mamayaning paksa. At muli, dito sa Pilipinas, isa sa providensya ng Panginoon sa atin ay we are predominantly a Roman Catholic nation. Predominantly ay masabing, ano yung tamang salita, ay conservative pa rin ng bahagya ang mga pananaw
Pero muli mga kapatid, huwag tayong pabasa-basa. 2, 3, 5 years ay napakadaling magbago. I can never imagine na papayagan ng lalaking magdamit babae. That was just what? Ilang years ago mula nung ako'y high school. 20 years ago? 21 years ago. 21 years ago, nung ako'y high school, nasa high school pa, it's unimaginable na papayagan ang lalaking magdamit babae. At ngayon, pwede na. Protektado ng batas. Pwede kang makasuhan kapag pinagkaila mo yun sa estudyanteng gusto niyang isuot yung damit na gusto niyang isuot. So muli, yes, we are predominantly a Catholic nation, predominantly conservative nation, but napakadaling dumausdos na maaaring ma-maintain yung panlabas na pagiging konserbatibo pero bumabagsak sa loob. So, ayaw natin ng ganun. Lord willing, sa biyaya ng Diyos, i-maintain natin yung tibay sa loob at makikita yun sa labas. So, tingnan natin. There is great confusion in modern society regarding gender and gender roles. May great confusion pagdating sa gender. Again, meron dalawang terms, sex and gender. Say sex, yung sex male or female ng tao. And gender roles, yun namang gawain ng female and gawain ng male. Merong malaking confusion sa panahon natin ngayon. This is alarming and of great concern because God's general purpose for mankind is greatly revealed in the gender He has sovereignly given. Again, yung mga kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin natin ay may kinalaman at pinadaan ng Panginoon kadalasan sa gender na kinalalagyan natin. So muli ay pag binura natin ito, mawawalan ng saysay ang maraming mga kautusan ng Diyos at nawa ay makita natin na napakahalaga nito. Let me just quote si Calvin Golliger, kung tama ang pronunciation ko sa kanyang apelido. It was once commonly understood that gender was a socially constructed extension of the deeper and more stable reality of biological sex. Tama yun. Before, yung gender mo ay naka-angkla sa sex mo. Kung ikaw ay bisex, you are male, then your gender roles are the masculine roles. The man, ikaw ay lalaki. And then pag ang biological sex mo ay female, then you will be a woman. Should be feminine. There's that femininity na inaasahan. So nakaangkla yung gender expression sa katotohanan ng biological reality. But nowadays, gender is treated as something independent of biological sex. And indeed, something more fundamental and important than biological sex. Well, itong mahirap. Sa madaling salita, imagine it, para itong barko, pero inalis mo yung angkla. Saan tatangayin? Kahit saan pwedeng tangayin. At ganoon nangyari ngayon sa usapan ng gender. At they use the word gender fluidity. At ano ang katangian ng fluids? It takes the form of its container. And then salin mo sa ibang container, it will have a different form. It has no form. Again, they have this plethora, napakadaming gender, LGB, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, UI, hindi ko na alam yung iba, yung iba walang gender, yung iba male ngayon, bukas female, and then sa susunod na araw wala siyang gender, either male or neither female, and kung ano-ano pa. At nagde-develop sila ng kanilang mga pronouns, zers, ano-ano pa. At kung din nagkakamali ng tanda, sa New York, right now, sa New York, sa Amerika, ay, tama ba yung alala ko, hindi 40, 60 na different pronouns because of this. So muli, pag inalisin mo ang angkla, kung saan-saan tatangayin, at inalis nila yung angkla sa biological sex, at kung saan-saan na ngayon pumupunta. And indeed, something more fundamental and important than biology. So ngayon, mas mahalaga na ngayon yung gender, expression mo, yung gender self-perception mo, kaysa sa totoong biological sex mo.
Kaya kung ang tingin mo sa iyong sarili, pakiramdam mo at tingin mo ikaw ay babae kahit na biologically speaking, ikaw ay lalaki, mas mahalaga yung tingin mo at pakiramdam mo. At yun ikaw, hindi ka lalaki, kundi ikaw ay babae kasi yun ang tingin at pakiramdam mo sa iyo. So, yun yung ngayon yung mas mahalaga. Itong fairy tale ay nagiging tinuturing na reality kaysa doon sa factual. At yun ang nangyayari. And muli, hindi tayo magbabantay. Hindi nakakagulat na 5-10 years from now ay pumapasa na ang mga batas sa atin hong bayan na pumapabor sa ganitong uri ng mga kaisipan. So let us be prayerful and watchful. Well, the truth is this. God created gender and human sexuality. That's just truth. Kung ikaw ay Kristiyano, you must believe that God created gender and human sexuality. At pangungunahan ko na yung lesson natin. Therefore, kung ang Diyos ang lumalang, wala tayong karapatan na baguhin. Kung ang Diyos ang lumalang, wala tayong karapatan na ito ay baguhin, paglaruan, at bagu-baguhin. Genesis 1:27 ang sabi, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Now, merong mga nagsasabi na, well, si Jesus, sa bagong tipan, wala naman siyang in-address tungkol sa transgenderism, so on and so forth. So, para bang arguing from silence sila kung ito ay napakahalaga, dapat may sinabi si Jesus, the fact na walang sinabi si Jesus, hindi ito ganun kahalaga, at hindi daw natin dapat bigyan ng pansin. Ganun ang kanilang argument. Pero pagdating sa Matthew 19 verse 4, kinote ni Jesus itong sinabi sa Genesis chapter 1 verse 27 when He was asked about marriage and divorce. Ang sabi niya sa Matthew 19 verse 4, have ye not read that He which made them at the beginning made them male and female? So the truth is this, Christ agreed sa lumang tipan that ang Diyos gumawa ng male and female. At sa pag-state nito ni Jesus, He ratified this truth at ito ay totoo even in the thinking of Christ and thinking of the apostles. This is true, male and female. Dalawa lang ang sex, dalawa lang ang gender sang-ayon sa salita ng Panginoon. Point, gender is not flexible or personally determined by preference, nor does it occur by accident or by evolutionary process. It is sovereignly determined by God. So, ang daming laman nitong statement na ito. Hindi siya flexible, hindi siya malleable, hindi siya fluid na pwedeng bagu-baguhin. Depende sa yung sariling preferensya. Nor does it occur accidentally or through evolutionary process. Like evolve, lumabas ang lalaki, lumabas ang babae. No. Ang Diyos, by design, He created male and female. It is sovereignly determined by God. Job 31 verse 15, did not He that made me in the womb make him? And did not one fashion us in the womb? Ang Diyos ang naghulma sa atin, lahat ng tao na pinanganganak, ang Diyos ang naghuhulma doon sa sinapupunan at hindi nagkakamali ang Panginoon. So, male and female. Basahin lang, tingnan lang natin mabilis. Both man and woman were created by God, but they were created differently. So, we acknowledge, ang lalaki at babae ay parehong nilalang ng Diyos. Pero sa pagkakalalang ng Panginoon, merong pagkakaiba. Parehong tao, parehong nilalang sa wangis ng Panginoon, pero merong pagkakaiba by design. Hindi nagkamali, hindi nagkataon, sinadya ng Diyos na merong pagkakaiba by design. Adam was created first from the ground, and then Eve was created from one of Adam's rib. At nahandyan ho yung mga texts. Note, this historical truth, yung binanggit natin kanina, unang nilalang si Adan mula sa putik, at then sumunod na nilalang si Eva mula sa tadyang ni Adan, and this historical truth carries great implications for the design and roles of male and female in the family and in the church. Itong sinabi way back in Genesis chapter 1, way back in the creation of first man and woman, ay merong implikasyon hanggang ngayon sa pamilya at sa iglesia. Ang sabi, when discussing order between man and woman in the church, hinighlight ni Pablo ito nung nag-discuss yung order ng man and woman. Pagdating sa 1 Corinthians chapter 11 verse 8, for the man is not of the woman, but the woman of the man. Ang lalaki, kasi
pwedeng sabihin na, well, ang lahat ng lalaking mga gigiting ay galing sa babae. Well, in a sense, there's truth in that na pinanganak ng babae. Pero yung biblical truth na ang lalaki hindi galing sa babae. Ang babae ang galing sa lalaki. Hinugot ang babae mula sa tadyang ni Adan. And then, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. It is not good for the man to be alone. God made him a helpmate. God created a woman for the man. So this is by God's design. At true liberty comes from embracing this truth. Hindi ito pagbababa sa babae, kung hindi ito yung katotohanan. At dito talaga masusumpungan yung tunay na kapunuan. Kapag kinilala at nabuhay ang isang babae isang ayon sa mga katotohanan na ito, dun niya masusumpungan yung tunay na kapunuan at tunay na kagalangan as she lives out the design of God for her life. So again, makikita natin na yung paglikha ng Diyos na yun, male and female, even the order of that creation, ay merong implikasyon hanggang ngayon. Now, pagdating sa explaining why men are to do the teaching and preaching in the church, again, in the church context, ang sabi ni Apostol Pablo, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Bakit daw? Ano yung binigay na rason ni Pablo? For Adam was first formed than Eve. So, merong implikasyon yun. Nandun yung headship ng lalaki. And then verse 14, and Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. So, well, totoo lang. Ang unang tinatukso ay si Eva at hindi si Adam. So, note, the reasons Paul gave was theological and historical, not cultural or situational. Bakit ko hinighlight huyaan? Sapagkat sa panahon natin ngayon, when you encounter yung mga quote-unquote Christian groups na may mga pastora, sasabihin nila, well, kasi cultural, dati kasi ang mga babae hindi nag-aaral, situational, walang education, mababa ang tingin sa mga babae, ngayon hindi na so forth and so on. So, muli, ang kadalasan ng kanilang reasons na binibigay ay cultural, situational. No. Ang reasons na binigay ni Apostol Pablo is theological and historical. At anuman ang culture, anuman ang situation, hindi nagbabago yung theology and history at mananatili yung totoo. Sabi ni John MacArthur, the roles that men and women have in society, the family, and the church are grounded in the differences between men and women that God instituted at creation. Again, yung roles ng lalaki at babae in society, in our salipunan, in the family, and in the church, ay nakaground. Ganun kahalaga. So, nakaground ito sa differences ng between men and women as God instituted it in creation. So, pag ito'y nagiba, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng church, sa loob ng pamilya, at maging sa lipunan. And muli, hindi kakaunti yung mga napapanood ko na nagsasabi na just wait, at pag nagpatuloy sa ganitong direksyon ang mga Western countries, particularly ang Amerika, matinding pagbagsak ang kinakaharap nila. Again, when the foundation is destroyed, napaka laki. Again, itong mga nagsusumigaw, itong mga wild na paraan ng pamumuhay at pananaw, this will be quote-unquote the future leaders. Ang trajectory, they will be the future leaders, and how will they lead this nation? Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. So, maging mapagbantay tayo sa ating bayan at pag-pray natin ang mga ganito ang mga kalagayan. Nevertheless, ang maganda, tayo bilang mga Pilipino, mga Kristiyano particularly, ay meron tayong tinutungtungan na katotohanan sa salita ng Diyos. God created male and female, and that is true. Gender is deeply embedded in human identity and established at conception. Doon pa lang sa pag-start ng pagbubuntis, determined na ang gender. Sabi ni John MacArthur, when a sperm carrying an X chromosome fertilizes the ovum, again, yung sperm galing sa lalaki at yung ovum nasa babae, at kapag ang sperm na dumating dun sa ovum ay may X chromosome, a girl is produced. While a Y chromosome brings a boy.
When a child is born, often the first reaction is, it's a boy or it's a girl. Handun na nalalaman. So muli, hindi paglabas doon lang nagiging lalaki o paglabas doon lang nagiging babae. No, no, no. At the point of yun doon mismo sa anong chromosome ang dala-dala ng sperm, pagdating doon sa ovum, alam na agad, determined na agad kung lalaki yan or babae. Then, pinoproclaim lang pag nakita na sa pagkalabas, lalo ng unang panahon, wala pa ultrasound, doon lang malalaman. At birth, all recognize that gender exists. Parents do not choose the gender of their child. Hindi sila pumipili. Now, meron tayong kapatid na nagtanong noon, at lalo na pag naglalaro na parang Diyos ang mga tao na gagamit nila yung mga medical expertise. At nangyayari na yun, na pwedeng quote-unquote piliin yung gender ng bata, and doon nagkakaroon ng pagtawid doon sa tamang salita, sa ethics ng medical practice sa mga bagay na yun, when man plays God sa mga ganong aspeto. They do not have to wait to see if the boy will later become a girl or vice versa. Hindi nila, well, tignan natin, huwag mo natin lagyan yung birth certificate kung boy or girl, kasi malay natin, pag mga 10, 12 years old na siya, baka naman mamaya bigla siya magsabing babae pala siya, edi hindi. Na agad, determined kung girl or boy pag pinanganak, or male or female kapag pinanganak. Gender is defined permanently at conception and revealed at birth or at the ultrasound or at the baby reveal or gender reveal. Both God's creation of gender and biological reality of gender shows the sexuality is objective. It is not subjective. Hindi ito pwedeng magbago-bago. Objective ito. As if it could be determined by the whims of individuals and societies. Yung mga whims ng mga konti lang naman sila, konti lang naman. But again, dahil ito yung napakalakas na political voice sa panahon natin ngayon, napakatindi ng kanilang so binabackupan sila ng maraming mga politiko. That's why this movement had become so powerful. Nag-snowball na ito, it became so powerful na muli, we can fear off sa maraming mga bagay pag pinag-aralan, pag pinag-usapan natin ang bagay na ito. Nevertheless, yung kakaunti na yun ay seemingly nagde-determine ng takbo ng politika, takbo ng career, takbo ng ekonomiya ng maraming mga lugar at bansa. Nevertheless, pagdating sa Biblia, hindi ito subjective. Hindi yun nakadepende sa kultura o kung sa sino pa man. Ang Diyos ang nagdedetermine. Now, yes, merong mga cases, nakalimutan ko yung tawag, pero merong mga unique cases na yung papanganak ay tila baga may parehong genitalia, merong male and female genitalia. Nevertheless, makikita yun doon sa kanilang chromosomes. Or minsan naman doon sa chromosomes ay merong diferensya, pero makikita yun doon sa genitalia. Now, ang punto ito, yun mga yun ay exemption to the rule. They are not to be used to break the rules. Okay? Siguro nakakita na ho kayo noon ako nakakita na, minsan may nakasabay ako sa jeep na isang tao na may 6 na daliri. May extra siyang daliri dito. Meron extra. Ngayon, babaguhin naman natin lahat ng kanta, hindi na 10 mga daliri, sabihin natin 12 mga daliri. No, that is an exemption to the rule, and it should not be used to break the whole rule. At ganun din, merong mga few medical cases, at pag merong ganun, alam natin na merong problema, merong hindi tama, merong mali sa mga ganung cases, at hindi yun pwedeng gamitin as lisensya para baguhin na ang lahat. No person can legitimately claim that he or she is really another gender, nor can anyone truly change his or her own gender. Walang sino man na makapagbabago. Walang sino man na makapag-claim na iba ang kanilang gender kaysa doon sa kung ano saan pinanganak sila. Note, when a male, sorry, dapat merong a yan, a male claims to be a woman, or a woman says that he is a man, one of the best way to converse with them is to ask them to define what is a woman or what is a man. Halimbawa, meron ka nakausap, lalaki siya, nagsasabing, babae ako. Tanong mo siya, ano ba ang babae? At again, natutunan ko to sa isang maganda na documentary, What is a Woman, ni
Matt Walsh. Hindi siya Christian but a very good conservative na tao. Hindi siya Kristiyano pero I believe he is a Roman Catholic. Pero gumawa siya ng documentary, What is a Woman? At hindi masagot. Kahit na mga leading doctors, transgender psychologists and professors, hindi nila masagot what is a woman, because the moment they define what is a woman, alam nila na wala, i-give up nila yung kanilang hindi fluid ang gender, hindi fluid. Nakikita talaga na hindi. So pag merong nagkiklaim, halimbawa lalaki nagkiklaim na babae ako, well, ano ang babae? Or merong babae nagkiklaim, hindi, lalaki ako, well, ano ang lalaki? Ano ang lalaki? At paano nila nasabi na yung nararamdaman nila is merely being attracted to the same sex makes you, halimbawa, isang lalaki na-attract sa kapwa lalaki, does it mean na babae siya? Paano yung mga tao, again, merong mga cases, mga taong na-attract sa hayop. Kung merong lalaki o babae na-attract, let's say sa kabayo, does it mean kabayo din ba sila? No. Merong problema at merong kasalanan at pareho yung kasalanan sa salita ng Panginoon. Bilisan natin. Deuteronomy sa Old Testament, merong sa Deuteronomy 22 verse 5, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Now, itong kautusan ng Panginoon, hindi lang patungkol sa damit, dahil bago lumabas sa pananamit, meron munang problema sa puso. Sana makita ko natin yun. Note, this is not proof text for anti-pants for women theology. Okay? Dapat daw, yun daw pang lalaki. Yun daw pang lalaki, mag-isuot ng babae. At ang pantalon ay pang lalaki. Hindi pwedeng suot ng No. Hindi yun. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung cross-dressing. Yung cross-dressing ang pinag-uusapan. God commands women to present themselves as women and men to present themselves as men. Yun yung main point. Mga babae, magpaka-babae at mga lalaki, magpaka-lalaki. Anong gawain ngayon ng ating kultura at lalo na sa mga western countries? Ayaw nila. Gusto nilang burahin. Gusto nila pareho lang. Ang kayang gawin ng lalaki at ginagawa ng lalaki, gawin ng babae. Ginagawa ng babae, gawin ng lalaki. And so on and so forth. Again, pag inikilala ang Diyos patungo sa kapahamakan. To portray yourself as the opposite sex is an abomination toward God. This shows that God expects the person to live in accord to the gender God granted him or her at concern. At magandang punto ho yun. Ang babae, huwag magdamit ng panlalaki at ang lalaki, huwag magdamit ng pambabae. Now, sino ba ang gumawa sa iyo bilang lalaki at babae? Okay, ang Diyos. So, inaasahan ng Diyos. Yun yung punto rito. God expects the person to live in accord with the gender God had given him or her at conception. At kapag hindi yun ginagawa, halimbawa ang lalaki nagdadamit babae, ang babae nagdadamit lalaki, or babae nagpapaka lalaki, that is a rebellion against God. Modern gender confusion and subjectivity. Transgenderism occurs when a person identifies or dresses or presents him or herself contrary to his or her God-given biological gender. Nandun yung LGBT. A modern version, LGBTQIA. Nandun yung gay, bisexual, transgender, queer, or questioning, intersex, and asexual, or allied. So on and so forth. Yung allied, hindi ka actually nasa mga grupo din, pero pabor ka sa kanila. You are for them. Nakikipaglaban ka para sa kanila. So muli, and plus. Ayan. Napakadami na mga gender na nakalista sa panahon natin ngayon. Western societies are fast embracing these abominable acts of sin and even passing laws to recognize this subjective approach to gender. Muli, hindi tayo malayo. Again, meron na mga batas. Yung self-expression, freedom of self-expression in public schools. At kaninang umaga lang, nakakita ako sabi ko, ang tangkad naman itong babae na. Habang lumalapit ako, estudyanteng naka-uniform ng pambabae. Pero paglapit ay lalaki pala. So muli, dahil pinapayagan na. Point, deviating from God's plans for gender and sexuality is rebellion against God. Christian worldview affirms that gender and biological structure
of our bodies matter. So, ina-affirm, yes, it matters, hindi baliwala. Pero meron tayong objective na basihan. Walang iba kung hindi yung paglikha ng Diyos sa atin. Since God made male and female, He is the starting point for defining gender. Sino bang gumawa? Ang Diyos. So, ang starting point para ma-define ito ay hindi tayo o yung nararamdaman natin. Hindi ang Diyos. And to forsake that will lead to chaos. So, dito matatapos ang pag-aaral natin ngayong gabi. Tutuloy natin next week, Lord willing. Tingnan muna natin, baka merong may tanong sa atin hong comment section. Wala. Wala rin pa shout out sa ating PM. Wala rin sa text message. Text po ni Brother Boy, hinayaan kaya ng Diyos na magpatuloy ang maling aral ng obligado ka po para maraming pastor na lumagana ang gospel? Hindi po natin alam. We can just speculate, maybe, assume. Again, not just tithing. Paano yung mga nangangaral ng maling paraan ng kaligtasan? So the fact na hanggang ngayon sila ay buhay at hanggang ngayon umiiral yung mga kulto, grupo, ay nahandun, nasa ilalim pa rin yun ng soberanong kapangyarihan. And we don't have clear-cut revelation mula ko sa Panginoon to say na kaya dahil dito. We can only say na baka, maaari, pwede dating sabihin, pwede dating isipin na so again ay hindi natin pwede yung maano. Paano sa uniform sa mga school or sa work o sports? Pwede din magsuot ng pambabae ang mga lalaki. Muli ho, kagaya ho nung sinabi ko sa public schools, hindi ko lang alam pagdating sa mga sporting events, pero sa uniform, public school uniform, ay pinapayagan ang mga lalaki na magdamit babae at ang mga babae magdamit lalaki. Meron tayong member dito sa church na public school teacher at naramdam niya yung pressure para sinisikap ng DepEd natin na gawin ito. By the way, sino may hawak ng DepEd? Ang Vice President. At ang Vice President natin sa ngayon ay very, very pro LGBTQIA++. And hindi ako sure, pero baka part siya ng movement na yun. So, muli, ay yun yung present na kalagayan. So, muli, hindi porket okay sa batas ay okay sa Diyos. Hindi ho. Kailangan maging malinaw sa atin bilang mga mananampalataya. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At pagdating sa salita ng Diyos, as we have read sa Deuteronomy, may utos ng Diyos. Ang babae, wag magdamit panlalaki, at ang lalaki, wag magdamit ng pambabae. Yung cross-dressing, and again, hindi lang yun yung damit. Actually, hindi yun yung kulay. No? Hindi porket naka-pink. Ako'y may barong na kulay pink. So again, that's cultural thing. Ang punto noon yung pag-express ng kanilang sarili. They are male, biological male, but expressing themselves as female. Or they're biological female, they're expressing themselves as male. And they now, sinasabi nila ang kanilang sarili, kiniklaim na sila nga ay of their opposite sex. Muli, that's rebellion against God. That's rebellion against God. Pinapakita noon na inaasahan at inuutos ng Diyos na mamuhay ang tao sang-ayon dun sa gender na tinakda ng Diyos kung sila ay pinagbuntis pa lang. Dun pa lang ay determined na yung gender ng isang tao. So muli, hindi tayo masyado magiging detalyado sa pag-aaral nito. Wait for the Sunday school lessons natin. Pagkatapos ng ating 5 solas, maybe 2 to 3 months from now. By the time of 2024, baka January 2024, start na yung Sunday school lesson. Baka, maybe earlier. Pray natin at nawaho ay tayo ho ay patuloy na mga tuto at maging matatag. At muli mga kapatid, kung sakali man meron tayong mga kaibigan, mahal sa buhay, kauna-unahan, pray for them. Pray for them. Matindi. Again, they are blinded by sin, blinded by Satan, slaved and dead to sin. At ang tangi lang, it's not our argument, but it's the mercy and power of God. At kung loobin ng Diyos na gamitin tayo,
Nawa tayo maging effective and loving tools ng Panginoon para abutin sila ng ebanghelyo. Nawa ay when we talk to them, ay ingatan natin na hindi maging condemning, but rather merong genuine, ma-discern nila na merong genuine love and desire na gusto natin makita nila yung katotohanan, dahil yung katotohanan na magpapalaya sa kanila. At hindi lang dahil gusto nating pakitang mali ka. Again, even in the tone ng ating pagsasalita, ay pwedeng magkaroon ng epekto yon, as Paul said kay Timothy. Pero ang magbibigay pa rin ng pagsisisi at ang pananampalataya sa kanila ay walang iba kung hindi ang Diyos. And that's where our hope lies. Pag ang Diyos ang kumilos, kahit nakapanood na ako, in person ng isang operado na. Lalaki siya, nagpa-oper na siya, alis na yung ilang male parts niya, male private parts niya. Nagte-take na siya ng mga hormones, nandun siya sa transitioning period to be a quote-unquote woman. Pero sa biyaya ng Diyos, niligtas siya ng Panginoon. Now, merong mga irreparable damages na nangyayari. Pero muli, binago siya ng Diyos. At hindi ko lang alam kung nasa siya ngayon sa nagmi-ministeryo, pero ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay at siya iniligtas. So, hindi imposible. Hindi imposible. At nawa, ang Panginoon ay mahabag sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you and we thank you. Salamat o Diyos dahil sa gitna ng kaguluhan, gitna ng confusion, sa gitna ng, we can even say, nakabaliwan ng marami sa mga ganitong kalagayan, makikita pa rin namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na soberano, na ikaw ay Diyos na mahabagin. Na mula sa mga ganitong mga lifestyle at mga kaisipan, ikaw pa rin ay Diyos na mahabagin, nagliligtas, nagbabago. Panginoon, tulungan mo kami na hindi tumingin sa aming mga sarili, kundi tumingin sa iyo para sa aming pag-asa. At gayon din, tulungan mo kami, Panginoon, na maging handa as your word had commanded us to give an answer of the reason of the hope that is in us. And help us, Lord, to be loving. Help us to be kind. Binabahagi namin ang ebanghelyo at mga katotohanan mo. At nawa kami ay maging mga epektibong instrumento sa iyong mga kamay sa pagliligtas pa ng marami. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ingatan mo kami, Panginoon, at patuloy nawa sa iyong iglesia sa dakong ito ay maipangaral lang iyong salita. Ang iyong mga anak, Panginoon, kami, tulungan mo kami, O Diyos, sa patuloy na maging tapat, na magbigay ng panahon sa pananalangin at sa pagbabasa at pag-aaral ng salita mo. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po. Maraming salamat. I hope tayo ay mga natuto sa biyaya ng Panginoon, Lord willing. See you next time sa ating Time in the Word. God bless po.